Disclaimer: ang sumusunod na kwento ay naglalaman ng mga kathang-isip lamang na elemento at nilayon para sa mga layunin ng entertainment lamang. Anumang pagkakahawig sa mga aktwal na tao, buhay o patay, o totoong pangyayari ay nagkataon lamang. Ang mga pangyayaring inilalarawan sa kwentong ito ay gawa ng imahinasyon ng may akda at hindi dapat bigyang kahulugan na sumasalamin sa katotohanan sa anumang paraan. Sa tahimik na bayan ng Dikutkutan, nakatira ang isang batang lalaki na nagngangalang Ethan Miller. 10 taong gulang si Ethan, maliwanag, mausisa, at maamo, ngunit hindi tulad ng ibang mga bata, may dalang lihim siya. Habang ang kanyang mga kaklase ay naglalaro ng soccer sa mga field o nakikipaglaban sa mga screen ng video game, mas gusto ni Ethan ang kasama niya matalik na kaibigan. Isang taong hindi nakikita ng iba. Ang pangalan niya ay Sam. Ngunit ang mundo sa labas ng silid ni Ethan ay hindi mabait sa mga hindi nakikitang kaibigan. Tinanggihan ng kanyang mga magulang si Sam bilang isang lumilipas na yugto, isang bagay na sa kalaunan ay malalampasan ni Ethan. Tingnan mo siya. Nakikipag-usap na naman sa iba. Hoy Ethan, ililigtas ka ba ng imaginary mong kaibigan? Ang mga bata sa paaralan ay hindi masyadong napagpatawad. Kinukutya nila siya, natawa sa kanya. Tawag sa kanya ng kakaiba nang bumulong ito sa hindi nakikitang kasama. At kaya, natutunan ni Ethan na itago si Sam. Pagbabantay sa kanya, tulad ng isang marupok na kayamanan. Huwag kang makinig sa kanila. Ang gabing iyon, nang tahimik ang mundo, narinig ni Ethan ang isang boses na narinig niya ng hindi mabilang na beses. Ngunit sa pagkakataong ito ay iba. Mas malinaw, mas malakas, at kahit papaano, mas mainit. Lagi akong nandito para protektahan ka, Ethan. Hindi ka nag-iisa. Hindi na kayang dalhin ni Ethan ang sikreto. Kung sino man ang maniniwala sa kanya, iyon ay ang kanyang lola, si Elsie. Palagi niyang sinasabi ang mga lumang kwento, mga nakatagong espiritu, at mga tagapag-alaga na hindi nakikita. Lola, sabi ni Sam totoo siya. Baliw ba ako? Hindi anak, hindi ka baliw. Ang ilang mga kaibigan ay hindi nakikita dahil hindi sila taga-sanlibutan. Nang gabing iyon, sa ilalim ng pilak na liwanag ng buwan, inakay ni Lola Elsie si Ethan sa kalaliman ng kagubatan. Sa ilalim ng nagtataasang mga sanga ng sinaunang oak, nagsindi siya na pabilog ng mga kandila na parang ang apoy ay sumasayaw sa gabi. Kung talagang gusto mo siyang makita, ang sabi niya, dapat mong buksan ang iyong puso ng walang takot. Umihip ang hangin habang nakatayo si Ethan sa gitna, nakahawak sa kanyang dibdib. Binubulong ang pangalan ni Sam. Pagkatapos, liwanag. Isang nagniningning na liwanag ang nagmula sa hangin mismo, na humubog sa isang bagay na pamilyar. At sa sandaling iyon, nagpakita si Sam. Hindi siya anino, hindi isang daya ng imahinasyon, ngunit isang nilalang ng magaan, maamo, mapagbantay at malakas. Inabot ni Sam at nanginginig na iniunat ni Ethan ang kanyang kamay. Nang hawakan niya ay mainit, totoo, nakakaaliw. Nangingilid ang luha sa mga mata ni Ethan habang nakangiti si Sam. Isang ngiti na nagsasabing, lagi akong nandito. Sa sandaling iyon, bumukas ang malungkot na mundo ni Ethan. I was Bumaha never ng imaginary. katotohanan. I am Ang your kanyang guardian, Ethan. haka-haka na kaibigan Since the ay day hindi you are born, kailanman naging binantayan na haka-haka. kita. Pagkalipas ng mga taon, kapag babalikan ni Ethan ang kanyang pagkabata, naaalala niya ang pagtawa, kalungkutan, at ang sikretong akala niya noon ay nag-iisa. Ngunit higit sa lahat, maaalala niya ang tagapag-alaga na lumakad sa tabi niya, hindi nakikita ng iba, ngunit hindi nawawala. Para sa ilang mga kaibigan ay hindi ipinanganak mula sa imahinasyon. Mga regalo sila, invisible or siguro, pero hindi gaanong totoo. Yang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang pag-ibig, pagkakaibigan at proteksyon ay maaaring umiral sa mga paraang hindi nakikita. Sa hindi natin nakikita ay maaaring ang pinakamalaking pinagmumulan ng lakas ng loob kapag nadarama nating nag-iisa. Salamat sa pagpapahintulot sa amin na akitin ang iyong imahinasyon, pakiligin ang iyong mga pandama, at dalhin ka sa mga mundong parehong hindi ka panipaniwala at nakakatakot.
Ang iyong feedback, komento, at pakikipag-ugnayan ay nagbibigay inspirasyon sa amin na patuloy na itulak ang mga hangganan ng pagkukwento at upang lumikha ng nilalaman na sumasalamin sa iyo sa malalim at visceral na antas.